Hindi sa tindahan o sa takatakboy na bibili ang paninda nilang yosi. Inilalagay nila ito sa box. Pinaabot sa kung sinong tabay doon sa delivery rider na siyang maghahatid nito sa buyer. Sosyal! Pero, babala, dahil ang paninda, peking yosi raw. Isang tipang natanggap ng Special Mayor's Action Reaction Team o SMART ng Manila City Hall tungkol sa illegal na bentahan daw ng mga counterfeit o pineking sigarilyo sa Maynila. Major, unang-una paano nyo nalaman na mayroong ganitong kalakaran? Yung product specialist nagpunta sa amin tanggapan. Inimpormahan kami na itong selling daw ng counterfeit o smuggled na yosi. So, kaagad-agad nagawa kami ng validation sa sinasabi nilang area, particularly dyan Santa Ana at saka sa Tondo, Manila. Sa isinagawa nilang unang test buy, positive! Fake yosi nga! Ano ba pagkakaiba, Major? Paano mo masasabi na yan ay pirata ho? Ayon dun sa product specialist nila, no, kung makikita dun sa yung dala nating sample dito. Sige, Doon sa mere packaging pa lang, makikita mo na pare-pares yung series dun sa barcode o yung sa tax stamps, pare-pares yung numero. Kasi syempre madalian ang production nila yan. Hindi nila inaano yung mga number yung series ng number. Nang mapatunayang peking nga ang mga sigarilyo, agad na ikinasa ng SMART ang isang entrapment operation. Ito yung area. Kung dito, mapapatawid natin yung tao. Actually, May barbershop dyan dito. talaga siya nanggagaling. Sakay kayo ng tricycle dyan kayo sa Pulpul. Baba na kayo, lakad na kayo papunta ron, no? Tricycle sila o ano? Tricycle na lang sila dyan. Ayun, sige, baba. Nagpanggap na mga buyer ng yosi ang mga police asset ng SMART. Pero ilang saglit pa ang lumipas, hindi kumagat yung target sa offer ng mga asset na kasyang bayaran. Ano nangyari, ma'am? Naiilang yung subject. Mas gusto ko magpa... Taba! Nag-request pa ng online transaction? Talino yarn! Hanggang ilang sandali pa, isang binatang lalaking lumabas at may inabot sa isang delivery rider. Tama to yung ban kami, ban. Asan yung tinatali pa lang? Abante mo pare, ayos na yun. Nasaan dito? Ayan. Ayan yung nakapink na yan. Ano sir? Kunin na? Kunin na. Positive! Agad dinampot ng mga pulis ang binatang nag-abot ng isang kahon ng sigarilyo sa isang delivery rider. Pinaturo naman sa binata kung sino ang supplier niya pero hindi nito kinanta ang supplier. Ipinabot lang daw ito sa kanya ng isang lalaki. Ito na kami sa'yo. Ito lang po. Turo mo na ba sa ito? Saan yung stakan nyo? Pasukin na lang. Turo naman. Sa pagpapatuloy ng operasyon ng Special Mayor's Action Reaction Team o SMART, kasama ang resibo sa pagtugis sa mga nagbebenta ng peking sigarilyo, isa pang surveillance ang isinagawa nila. Ito na yun. Ito na yan, sir. Hinuli ng mga pulis ang lalaki pero ayaw ikanta kung saan ang galing ang daladalang peking yosi. Hindi, positive yan. Sa tulong ng isang barangay kagawad, isang bahay ang tinunton ng mga operatiba ng SMART. Knock, knock! Ang kaso naman, Ayaw buksan, ibig sabihin. Ayaw yung tao sa loob sir, pero ayaw buksan. Alam ka, double lock. Ito. Sabi mo, buksan na lang, makipag-cooperate na lang. Kuya, Mga pulis po kami, City Hall. nag-cooperate ka na lang. ano nga bang hidden secret sa bahay na ito? Bakit pati operatiba ayaw niyong papasukin? Hindi, maayos tong bahay. May lusutan kaya to. At nang mapasok na nga ng tuluyan ng isang kwarto, Tumakas na. Sa inyo eh. Tumakas na. Sabi ko na po sa inyo eh, may mga lusutan dito. Ito. kakinakinala ang mga nakita ng mga operatiba. Bukod sa bukas na TV set sa kwartong ito, may monitor din ng closed-circuit television o CCTV cameras. Wow! Naka-monitor po. Kaya tumakas siya, na-monitor niya na habang nasa baba pa lang tayo. Ilang saglit pa, binuksan ng isang nakakandadong cabinet na ito sa balkonake ng bahay. So nag-positive, nakuha natin itong si alias Ryan at saka itong si Kurt. Na kung saan tinuro niya naman yung kanilang pinagkukunan. At nakita naman namin yung another 10 boxes ng mga sinasabing peke at o counterfeit na sigarilyo.
Dinala sa opisina ng SMART ang mga nahuli at nakaharap sila sa reklamong paglabag sa Consumer Act of the Philippines at paglabag sa Section 168 ng Intellectual Property Code of the Philippines. Nakapareham ng resibo ang dalawang nahuling di umano'y sangkot sa bentakan ng mga counterfeit na sigarilyo. Bakit kasi nila hinuli kayo dahil nagbebenta kayo? Di ba? Hindi na talaga ginagawa. Habang isang lalaki naman daw ang tumawag kay Kurt Sumkad Busan para iabot ang kahon ng order sa delivery rider. Tinanong ka nila kung saan nanggaling. Tinuro mo ba sa kanila kung saan nagkakuha? Sa ikalawang araw ng operasyon sa Ugbo sa Tondo, Maynila. Isang mag-live-in partner naman ang hinuli ng mga operatiba ng SMART. So nagkasa kami ulit ng entrapment operation doon sa sinasabi nilang area ng Tondo, Manila. So nakuha naman natin sa kanila yung isang box naman ng peking sigarilyo din. Habang ipinatuturo ng mga otoridad kay Natalie ang kanyang supplier, sinabi niyang online din lang ang transaction niya sa supplier. Pahayag pa ni Natalie sa resibo. Pero alam mong illegal yung ginagawa niyo. Opo. Kung alam mong illegal, bakit niyo ginagawa? Tapos po siya. Ang gastos. Kung panggastos ang dahilan ni Natalie, teka, itong si Jefferson, nilaglag ang kanyang live-in partner. Eh, nautusan lang po ako kanina, pagbalik ko galing sa service, yung box na sigarilyo nasa bahay na po. Sinong nag-utos sa'yo? Sinabi lang po sana sa ako ilabas ko. Ganun po talaga. Wala nang gagawin, magkikalawa lang ko talaga. Ano pong inihain niyo reklamo rito, Major, please? Sinampa natin sila ng kasong RA 8293, Apa. yung Intellectual Property Code of the Philippines, saka yung sa ating Consumer Act. Paalala naman ng SMART sa publiko. Sa ating mga kababayan, lalo na dun sa nagtitingi-tingi na gumagamit ng sigarilyo. So maging mapagmatsyag kayo at suriin nyo yung inyong mga binibili dahil ito ay may epekto sa inyong kalusugan. Kaya sa mga parokyano ng Yossi, sa bawat sindi, baga ang nakataya. Lalo na kung peki ito, abay, mas malala.